ganda ng araw ay sumasa inyo. Halika't buksan natin ang iba't ibang pintuan ng kaalaman. Samahan niyo ako sa paglalakbay ngayong araw. Sabay tayong matuto at tumuklas ng bagong kaalaman. Sa araw nito, makakasama ninyo ang inyong lingkod, Ginoong Rene D. Capisonda ng Camarines Sur National High School. Para sa isang masayang talakayan, handa na ba kayong makinig at manood? Tara, simulan na natin! Contextualized Audiovisual Instructional Materials in Filipino 7, Quarter 1, Week 1. Nakalbo ang dato. Ang kanyang layunin ay naihinuha ang kaugalian at kalagayan panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng tauhan. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Ito po ang ating virtual class rules. Siyempre, unang-una, be on time. Isipin natin na nasa loob tayo ng classroom. Dapat yung lugar natin, yung place natin ay tahimik lang yung spot natin. Walang magulo. Always, kapag hindi tayo nagsasalita, naka-mute ang ating audio. Siyempre, kung magsasalita, tataas na kamay. Naka-turn on yung video. Makinig ng mabuti. Bawal kumain habang tayo ay nag-discuss o nag-lessons. Siyempre, have fun and do your best. Ayan, magsisimula na tayo sa pagganyak na gawain. So, paano to? Tutukuyin ng mga mag-aaral sa mga larawan kung ito ba ay makabago o tradisyonal na kagamitan. At ilagay ito sa tamang kahon sa ibaba sa loob lamang ng 1 minuto. Ready? Start! Yan. So dito sa baba, sa tradisyonal, dito, ilalagay dito, kung ito ba ay tradisyonal, yung mga pictures ay ilalagay dito. Kung makabago naman, dito ilalagay. Yan. So meron tayo 1 minuto. Ten seconds tayo. Ayan na. So, matapos na. Naisip nyo na ba? Nakasagot na ba kayo? And, tapos. Ayan, magaling. So, nasagutan nyo. Tingnan natin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Tara, sagutan natin. Yes. So, dito ay pagkain, yung pag-aasawa, yung mga sayaw noong panahon. Samantalang sa makabago naman, ay relo, yung modern dance ngayon, at yung mga laptop, gadgets. So yan ay makabago. Ayan, so nagsisimula pa lang tayo. Okay. So dito sa talasalitaan, ibigay ang sariling pag-unawang kahulugan ng salitang may salungguhi. Ano kayang ibig sabihin ng maranao? So, tingnan nga natin.
Ang Maranao nangangahulugan ng tao sa tabi ng lawa sapagkat karaniwan silang nakatira sa lawa ng Lanao. So dito sa lugar sa Mindanao, sa Maranao, ay merong mga gandang mga lawa. Ano po? So, pag sinabing Maranao, sila yung mga naninirahan sa tabi ng lawa sapagkat ang kanilang ikinabubuhay ay pangingisda at pagsasaka. Okay? Next, kwentong bayan. Ano bang ibig sabihin ng kwentong bayan? Siyempre, napakadali. Ito isang likhang isip lamang. Lumaganap at nagpasalin-salin ang mga ito sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pasalindila o paraan ng pagsasalita. Okay? Sige. Ano naman ang kultura? Alamin nga natin. Yes, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nahagawian na ng tao. Kabilang dito ang sining, wika, musika at pangantikan, kasama rin ang paninirahan, pananamit, kaugalian, tradisyon at mga mahalagang moral ng isang pangkat ng tao. Ang kultura sa payak na kahulugan ay karunungang sining, literatura, paniniwala at kaugalian ng isang pangkat ng mga taong nananahan sa isang pamayanan. Yan ang kultura. Okay? Ano naman ang pag-ibig? Ito, siguro halos lahat naman merong pagpapakahulugan ng pag-ibig. Pero ang pag-ibig ay isang pakiramdam na universal na pagmamahal ng isang tao, hayop o bagay. Ang pag-ibig ay tumutukoy din sa isang damdaming emosyonal at sexual na pag-akit sa isang tao na nais mong magkaroon ng isang relasyon o makasama sa ilalim ng parehong bubong. Ang pag-ibig ay pinapahayag sa pamamagitan ng mga aksyon, mensahe ng pag-ibig, pagpapahayag ng tula ng pag-ibig at pag-ibig. Okay, marami ibang klase ng definisyon ng pag-ibig. Ito ay ilan lamang. Okay? Sige. Dahil sa pinag-uusapan natin ang pag-ibig, pinag-uusapan natin ang tradisyonal, pinag-uusapan natin ang kultura, kwento, halika. Panoorin natin ang isang kwento ngayon. So ito ang kanyang YouTube link. Panoorin natin siya na pinamagatang Nakalbo ang Dato. Magandang araw sa inyong lahat. Andito po si Sir Renz ang magbabahagi sa inyo ng isang kwentong bayan na pinamagatang Nakalbo ang Dato. Kwentong bayan ng Maranao. Halika, tara, simulan na natin. May isang dato na tumandang binata dahil sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Sadyang lagi siyang abala sa pamamahala ng kanilang puok, kaya nakalimutan na niya ang mag-asawa. Dahil dito, pinayuhan siya ng matandang tagapayo na mag-asawa upang magkaroon ng anak na magiging tagapagmana. Napilitang mamili ang dato na makasama niya habang buhay. Kahit na maraming magandang dilag, ihika ng dato. Ngunit dahil sa tulong ng matyagang pagpapayo ng matandang bumubuo ng konseho, natuturing umibig ang dato. Ngunit hindi lamang iisang dilag ang napili ng dato, kundi 2 dalagang tunay na maganda at mabait pa. Dahil sadyang wala siyang itulak habigin, pinakasalan niya ang 2 dalaga. Isa dito si Yasmin. Siya ay batang-bata at totoong napakalambing. Kahit na matanda ng dato, mahal ni Yasmin ang asawa. Mahal na mahal din siya ng dato, kaya ipinagkaloob nito sa kanya ang bawat hilingin niya. Dahil sa pagmamahal sa matandang dato, nag-isip si Yasmin ng paraan upang magmukhang bata ang asawa. Bubunutin ko ang mapuputing buhok ng dato. Sa ganitong paraan, magmumukhang kasing kulang ko lamang siya. Ganoon nga ang ginawa ni Yasmin. Tuwing mamamahinga ang dato, binubunutan ni Yasmin ng puting buhok ang asawa. Dahil dito, madaling nakakatulog ang dato at napakahimbing pa. Sadyang mahal din ng dato si Farida, ang isa pa niyang asawa. Tunay na maganda at mabait din si Farida, ngunit kasintanda siya ng dato. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang mga puting buhok ng dato.
Tuwing tanghali, sinusuklayan niya ito. Kapag tulog na ang dato, palihim niyang binubunot ang itim na buhok ng asawa. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawa sa asawa, ay kontento na sa kanyang buhay ang dato. Ngunit, gayon na lamang kanyang pagkabigla nang minsang manalamin siya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kalbo! Kalbo! Ako! Sigaw ng dato. Nakalbo ang dato dahil sa pagmamahal ni Nasmin at Farida. At dyan nagtatapos ang ating kwentong bayan. Mga kwentong bayan na magbibigay sa atin ng aral at mga kaugalian ng ating mga kapatid sa Mindanao. Sana'y marami kayong natutunan. Paalam! Kumusta? Nagustuhan niyo ba ang kwento? Yan. Yan ang nakalbo ang dato. Kung gusto niyo panoorin ulit, maaari niyo itong mapanood sa YouTube na ito. Sa link na ito. Nakikita niyo sa screen. Yan. Ipagpatuloy natin. Anong lugar ang pinag-uusapan sa kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit hindi pa siya nag-aasawa? Oo nga, bakit hindi siya nag-aasawa? Papaano ipinakita ng mga asawa ng dato ang pagmamahal sa kanya? Bakit nagulat si dato sa kanyang nakita? Sino ang dapat sisihin sa nangyari sa dato? Dapat bang parusahan ang may ginawang kasalanan sa dato? Papaano sinuklian ni dato ang kanyang mga asawa? Makatarungan ba ang mag-asawa ang dato ng dalawa? Ano ang mahalagang aral ng kwentong bayang nakalbo ang dato? Ito, pagpatuloy natin para sa paglalat. Bakit mahalaga sa mga Pilipino ang kwentong bayan? So, sa tingin nyo, bakit kaya ito mahalaga? Yes, mahalaga ito dahil sa malaki ang iambag nito upang ang ating mga kultura at tradisyon na mula pa sa ating mga ninuno ay umabot sa atin sa kasalukuyan ngayon. O naririnig pa natin, nakikita pa natin, nagamit pa natin, nagagawa pa natin. Dahil ito ay paulit-ulit na ikinikwento, pasalindila na kinikwento. Hanggang sa ngayon ay ginagamit pa natin. Hanggang sa ngayon ay dahil sa mga kwentong bayan ito, napipreserve natin ang mga kaugalian natin, ang ating kultura at tradisyon. Isa yan. Papaano napanatili ng mga Muslim ang kanilang kultura at tradisyon? O dito, paano nga ba napanatili ng Muslim ang kanilang kultura at tradisyon? Batay sa kwento ng nakalbo ang dato, sinusunod nila ang tinura ng kanilang mga ninuno. Sinusunod nila ang kanilang relihiyon, ang pagiging Muslim, at lalong sinusunod nila ang banal na aklat ng Quran. At dahil dito, dahil sa pagsunod na ito, patuloy nilang, paulit-ulit nilang ginagamit, patuloy nilang ipinagmamalaki, at patuloy itong patuloy nilang ipinagmamalaki, at patuloy itong
parang sinasakop ang kalahatan na kung saan ay nang dahil sa ito ay hanggang sa ngayon ay ginagawa nila, hanggang sa ngayon ay napapanatili nila ang kanilang kultura at tradisyon. At syempre pinaglaban nila ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kultura. So way back noon na pinagtanggol ng mga Muslim ang kanilang bayan. Sabi nga sa kwento ay ang Mindanao lang ang hindi tuluyang nasakop o hindi talaga totally nasakop ng mga dayuhan. Bakit? Unang-una dahil sa ang mga Muslim ay talagang matatapang. Ang mga Pilipinong Muslim ay pinagtanggol ang kanilang bayan. Yun ang isa sa mga dahilan kaya hindi sila nasakop ng mga dayuhan. At yan ay ipinagmamalaki ng ating mga kapatid na Pilipinong Muslim. Okay? Ano ang nauunawaan at naisip mo na batas tungkol sa pag-aasawa ng mga Muslim? Sa kanila, ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi masama. Ito ay nasa banal na aklat ng Quran na kanilang pinaniniwalaan. At ang mga kapatid nating Muslim ay dapat nating irespeto ang kanilang paniniwala, kultura, tradisyon. Katulad ng ginagawa nilang pagrespeto sa atin. Dagdagan natin ang ating kaalaman. Panoorin natin ang video ito. Ang lawa or lake ay isang anyo ng tubig na napapaligiran ng lupa. Ang kwentong ito ay tungkol sa tribong naninirahan sa gilid ng lawa. Pero bago natin simulan ang lahat, this is Ibra Channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Kaya, simulan na natin. Ang Pilipinas ay kapuluan na may angking magagandang tanawin. Bawat lugar ay may tribo at bawat tribo ay may teritoryo. Lawa ng Ranao o kilala sa tawag na Lake Lanao. Dito matatagpuan o nagmula ang tribong Maranao. Ang Lake Lanao ay matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Sur at ang sentro ng lugar ay ang bayan ng Marawi. Ang Marawi ay isang Islamic city. Ibig sabihin, ang mga naninirahan dito ay ang mga kapatid nating mga Muslim na ang tribo ay Maranao. Ang Lake Lanao ay mayroong surpasiyong area na may sukat na 340 kilometers kwadrado. Ito ang pinakamalaking lawa sa Mindanao, pangalawa sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas at kabilang sa 15 sinaunang lawa sa buong mundo. Ito ay may maksimang lalim na 112 meter at may katuturang lalim na 60 meter. Ang lawa ay sanga-sanga ng 4 na ilog. Ang tanging labasan nito ay ang ilog ng Agos na dumadaloy patungong timog kanluran ng bayan ng Iligan na may 2 daluyan. Ang unang daloy ay mula sa taas ng talon ng Maria Cristina Falls at ang pangalawang daloy mula sa talon ng Tinago Falls. Ikaw, nakapunta ka na ba sa mga sikat na talong ito? Mag-comment down ka sa comment section at i-share mo na rin ang mga experience mo. Ang Maranao ay hinango mula sa pangalan ng lawa na ang ibig sabihin
ay mga taong nakatira sa palibot ng lawa. Ang Maranao ay isa sa malaking tribo ng mga Muslim dito sa Pilipinas. At kung gusto mo ring malaman ang 13 mga tribo ng Muslim sa Pilipinas, i-click na rin ang link sa baba ng videong ito sa description section. Ang mga ninuno ng mga Maranao ay isa sa nakikipaglaban sa mga dayuhang mananakop. Isa na dito ang mga sikat na mga bayaning Muslim na si Dato Amay Pakpak at Dato Ali na nagprotekta sa buong Lanao at Lawa ng Ranao. Ang mga Maranao ay mahilig sa pagkain at may mga espesyal na niluluto tulad ng piyapara na manok, bakas, badak at palapa. Sila ay mahilig sa pagninegosyo, kaya kahit saang parte ng Pilipinas, makikita mo ang mga Maranao. At kung sa relihiyon ang pag-uusapan, para sa mga Maranao, mas priority nila ang relihiyong Islam. Ito'y katumbas ng kanilang buhay. Ibig sabihin, walang silbi ang pamumuhay kung hindi kasama ang relihiyong Islam. Ikaw na nanonood ngayon, may kilala ka bang Maranao? Mag-comment down ka sa baba ng videong ito. Iba't iba man ang ating tribo, hindi pa rin nawawala ang salitang respeto sapagkat dumadaloy sa ating dugo ang tunay na pagka-Pilipino. At dito nagtatapos ang kwentong tungkol sa tribong nakatira sa gilid ng lawa. Maraming salamat and once again, this is Ibra Channel and see you on my next video. Ito sa atin. Okay, paglalapat, kayo ang gagawa nito. Okay? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon tapusin ng kwentong bayan, nakalbo ang dato, paano mo ito matatapos? Isulat sa kahon. Okay? So, ilagay nyo sa papel, kalagay nyo ng kahon, ang katapusan ng nakalbo ang dato, tingnan natin, babasahin natin. Okay, dapat malinis, walang erasure. Kung ano bakit talaga? Kung kayo ang gagawa ng katapusan, di ba? Ang ganda yan. Sige. Okay, meron tayong mga gawain doon sa ating pocket learning natin, sa last natin. Meron doon A, B, at gawain na sasagutin nyo. Okay, pag nasagot nyo na yon, so napakadali lang naman yan. Kung nakinig kayo sa akin, guys, masasagot nyo ang mga gawain. Siyempre, diba? Kaya-kaya natin yan. At syempre, ito na. Gawain C. Performance task ito. Tandaan, pag performance task, gagawin. Talagang pag-iisipang gawin. Gagalingan. Kasi, sabi nga natin, napakataas ng puntos na ibinibigay ng performance task. Okay? Ito na yung performance task natin. Bilang isang Pilipino, nais mong makilala rin ang mga kapatid na Muslim sa kanilang tanging paniniwala, kaugalian at kultura. Kaya, napagpasyahan mong magdisenyo ng poster para sa isasagawang cultural summit na gagaluhan ng mga kinatawan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. So magdidisenyo ka ng poster ng ng mga paniniwala, kaugalian at kultura ng mga Muslim. Okay? Ano yung rubrics? Ito yung rubrics. Naglalarawan ng paniniwala, mahagalian, kalagayan palipunan ng Maranao, 3 points. Originalidad, 5 points. Masining, 2 points. Patotohanan, 5 points. Kabuuan, 15 points. Okay? So, magkakaroon ka ng napakataas na pag may equivalent score yan, 15 points na yan, sa performance task, malaki. So, gagawin nyo yan, okay? Yes. Yan. Sige nga. Dito sa ating takdang aralin, sagutan nyo ito, guys.
maglista ng 10 tradisyon ng mga Muslim na wala sa mga Kristiyano. Okay? At ibahagi ito sa klase. So, isusulat nyo ito dyan at ibabahagi natin ito sa klase kapag nag-online tayo. Ano ba yung mga sinabit nyo, pinasa nyo? Okay? Napakaganda na pag-uusapan natin ang mga kultura, tradisyon ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, bagkus ng kapwa nating Pilipino na mula pa sa malayong lugar sa Mindanao. Diba? Bago natin alamin ang kultura ng mga Banyaga, alamin muna natin ang kultura ng kapwa nating Pilipino. Okay? Isang pasasalamat sa mga ginamit na referensya, mga larawan o video clips, at sa mga bumuo ng module Last Learning Activity Sheet sa Filipino 7. Kapitong baitang unang markahan. Maraming salamat po. So yan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Ginoong Rene D. Catisonda. Sana po ay meron kayong natutunan ng mga aral at mahalagang impormasyon na magagamit nyo upang mas lumawak pa ang iyong hindi lang natutunan, kundi yung pagka-Pilipino at yung respeto sa mga katulad ng kapatid natin na mga Muslim sa kanilang paniniwala at tradisyon. Hindi ibig sabihin na Katoliko ka, yung Katoliko lang ang yung paniniwala at lahat. You should respect also yung mga ibang Iglesia ni Cristo. You should respect also yung mga born again, mga Muslim, Saksi ni Jehovah, Dating Daan. Irespeto mo ang bawat isa sa atin dahil tayo mga kapwa Pilipino. Ihiniwalay man tayo sa iba't ibang relihiyon, pero iisa tayo bilang isang Pilipino. At iisa rin ang pinaniniwalaan natin Diyos. Okay? So maraming salamat po.